sa pwesto si Mayor Rodrigo Roa Duterte ng Davao. Dati po, wala pang presidente na nanggaling sa Mindanao. Dahil po, watak-watak ang mga taga Mindanao. Away-away ang mga Mindanao. Pero, noong 2016, nagkaisa ang Mindanao, tinulungan ng Visayas at tinangay sa Luzon at Metro Manila. Kaya po, sa huli, nagkaroon tayo ng first President, si Tatay Digong. Mindanao, naaalala niyo pa ba na dati tayo'y lumulunod, nakikisuyo Mayor Duterte, tumakbo kayo Presidente, napalaki ng problema ng Pilipinas, puno na tayo lang droga, puno tayo ng kahirapan. Pero dahil tayo'y nakikisuyo sa kanya, pinakinggan tayo ni Mayor Duterte kahit alam niya na pwedeng mangyari ang nangyari sa kanya ngayon. Dahil alam niya na kung gagawin niya ang kanyang trabaho bilang Presidente, lalabas ang kriminalidad. Lalabanan niya ang droga. Si Tatay Digong ay hinuli at pinakulong ng Ringling Marcos doon sa Netherlands at dinitisin ng mga dayuhan. Masama ba loob niyo? Mindanao, papayag pa kayo na gano'n na lang ang trato sa inyo ng Ringling Marcos? Duterte! Mindanao! Ngayon pang Mayo 2025, magkakaisa muli ang Mindanao at isisigaw natin Duterte 10! Duterte 10! Mindanao, tutulungan kayo ng Visayas, makikiramay sa atin ang Luzon, babaliktad ang mundo ng Ringling Marcos, pag ang mga senador ng PDP Laban ay mananalo. Gusto niyo ba yun? Gusto niyo ba na magiging malakas ang PDP Laban? Mahihirapan si Senator Bongo, mahihirapan si Senator Bato de la Rosa, o dadagdagan niyo pa ng Senator Marcoleta kung hindi kami kompletong 10. Walang laglagan. Mindanao, buo ba ang boto ng Duterte 10? Mindanao, ilalaglag niyo ba ang kahit isa sa amin? Dapat buo, dapat makuha natin ang Senado, dapat manalo ang PDP Laban. Si Atty. Hinga po
ang nag-iisang kandidato ng Visayas. Humihingi ng tulong sa inyo. Pagbigyan niyo naman po ang Visayas. Nag-iisa lang po akong senador. Kasama natin ang mga kaibigan natin sa Luzon. Tulungan natin si Atty. Jimmy Bondo. Jimmy Bondo. Bondo. Tulungan natin ang pangalawang pambato ng Luzon, si Atty. Raul Lambino. 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 Tulungan natin ang maisog na senador, Atty. Vic Rodriguez. Rodriguez. Tulungan natin ang ating Kuya Ipe, Philip Salvador. Kuya Ipe, isama natin ang ating pambato galing Kongreso, si Congressman Atty. Rodante Marcoleta. At ang pambato ng Mindanao, ibalik natin sa Senado si Kuya Senator Bongo. Ibalik din natin ang ating pambato na former chief ng PNP, Senator Bato de la Rosa. At ilagay rin natin ang doktor ng aming grupo, Dr. Marites Mata. At panghuli, ang aming pinakamamahal, tulungan natin, numero 53, Pastor Apollo Tibuloy. Mindanao, tatlo ang mayor na programa ni Atty. Hinlo. Una, labanan natin ang korupsyon. Paano? Agendahan natin ang Data Privacy Act, Bank Citizen Law, at Foreign Currency Act to authorize the Ombudsman na tignan ang bank accounts at hidden wealth ng mga public official kahit walang court order. Magbukas na kami ng properties. Kung wala kami tinatago, buksan natin lahat. Gusto niyo ba yun? Pangalawang programa ni Atty. Hinlo, labanan natin, bigyan ng permanent solusyon at kahirapan ang mga politiko sa Pilipinas. Sadyang hindi binibigay sa atin ang solusyon sa kahirapan kasi gusto nila tayong pumila at humingi ng ayuda. Mindanao, mabubuhay ba kayo habang buhay sa ayuda? Gusto niyo ba habang buhay kayo nakaluhod sa politiko para humingi ng ayuda? Ano gusto niyo? Trabaho o ayuda? Mindanao, ano gusto niyo? Programa o ayuda? Ano ang dapat gawin? Para sa permanenteng laban sa kahirapan, the Philippines needs to industrialize. Industrialization. Ano po yung industrialization? The Philippines, dapat gumawa tayo ng sariling armas, sariling makinarya, sariling medisina, sariling vaccine. Dapat ang trabaho sa loob ng Pilipinas. Dapat ang factories dito sa Mindanao. Gusto niyo ba maraming trabaho? Bakit ang dami ng OFW na siyang nagbubuhay ng ating ekonomiya? Dahil kulang sa trabaho ang Pilipinas. Gusto niyo ba mabago? Pag gusto niyo mabago, ilagay niyo sa Senado si Atty. Senator J.B. Hinlo. Malaki ang problema natin sa agrikultura. Ang tradisyonal na tulong ng gobyerno sa agrikultura, bilyon-bilyon na peso ang binibigay sa budget sa agrikultura. Ang land reform na sabi nilang solusyon, failure. Bakit failure ang land reform? Yumaman na ba ang mga Pilipino ang magsasaka sa land reform?
Yumaman ba? Ang pinakamahirap na sektor sa ating bansa, magsasaka. Bakit paulit-ulit ang solusyon natin? Alam natin mali. Ano ang solusyon, attorney? We have to introduce state-managed farming. State-managed farming. Ang lahat ng lupain na nakatiwangwang, hindi nagagamit ng gobyerno, dapat mamayari ng gobyerno, lagyan ng negosyo ang agrikultura, lagyan ng trabaho, pananim, factories, rice mill, industrial hub, distribution center. Dapat ang gobyerno magiging employer, i-empleyado ang mga magsasaka, may sweldo at 15 at 30, may GSIS benefit at retirement pension. At imumungkahi ni Senator Himno, hindi na kailangan ng civil service examination except manager position. Okay ba yun? Trabaho ang solusyon. Trabaho ang solusyon. Ang panghuling programa ni Atty. Himno, educational reform. Paano natin ma-reform ang edukasyon? Nasa akademya ba? Ang ibig sabihin, values formation. I-introduce natin ang subject, Philippine Patriotism and Ethics Studies. Naalala niyo yung GMRC, Good Manner and Right Conduct. Ibalik natin. Dapat may pagmamahal sa bayan at kabataan, pagmamahal at respeto sa kapwa Pilipino. Ang dala ng Senator Himno, ang dala ni Senator Himno, tamang programa, hindi ko bibilhin ang inyong pagmamahal sa ayuda. Bibilhin ko ang inyong pagmamahal sa pagbibigay ng permanent solution laban sa korupsyon, laban sa kahirapan, at ibalik natin ang pagmamahal sa bayan. Butuan! Salamat sa invitasyon. Mahal kayo ng Senador ng Visayas. Mga dito, isang Senador. Senator Himno. 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 Himno ang malaking na pamilya sa Senado. Mahal gabi. Mahal nandito ngayon para patawarin kayo. Isang komedyante na bata pa lang ako, batan sa kanyang mga jokes. Another round of applause, Norman Mitchell! Go Norman! Hello! Good evening everybody, Norman Mitchell. Foreign looks but locally assembled, born in the wrong side of the bed.
Guwapo pero hindi halata. Ibig sabihin, pangit din. Isang palakpakan naman dyan! Ayun! Thank you very much. At adjust mo natin ng konti. Okay, here we go! Yun, ayos na! Tagabutuan! Ako ay taga-Davao, pero dito na ako nagtungkay sa Manila pa. So, ang silutyan ako, may halong Tagalog, may halong Bisaya, halo-halo tanan. Pero, bahala na rin. Okay, here's my first number, ladies and gentlemen, para sa inyo ini. Yeah. Gusto niyo? Rock and roll! Rock and roll! Gusto niyo rock and roll? Rock and roll tayo! Diyan nyo na natin sabay-sabay tayo na. Yeah, sabay-sabay! Alright! Rock and roll! Si Limon, namaso sa kadagagan, nakakuha na nakuha, ukis na nabasagan, ibalik yan, sa nagkaluma, ang halin mo restaurant, ikuran ni ano ba? One for the morning, two for the show, right now, go, but don't you, malakpan, step on my blues with you. What if you do with the tension? Step on my blues with you. Okay, here we go. Alam ko yung kanta ito, sabay-sabay tayo ha. You are my sunshine, everybody! You are my sunshine, other, my only. Uy, Kadino, wala ka buhay ba? Ulitin natin! Everybody!